Magandang gabi sa inyong lahat. Sige po, batiin natin ng good evening ang bawat isa o ang ating mga katabi. So welcome sa ating pagdiriwang ng banal na misa. So ang ating ebanghelyo sa gabing ito ay tungkol sa pagpaparami ng tinapay, ng multiplication of bread. At alam na natin kung bakit nangyari itong miracle na ito, no? Dahil sa napakaraming taong sumusunod kay Jesus kahit saan siya pumunta. Kasi nga, dahil sa kanyang mga ipinakitang kabutihan, sa kanyang mga, sabi rito, yung mga kababalaghan. Pag sinabing kababalaghan, yung mga miracles, no? Na magpagaling na may sakit, yan, nagparami ng tinapay. At ito yung isa sa mga sinasabing great miracles of Christ, bukod dun sa pagbuhay ng mga patay, etc. So ano yung nakita nating aral ng milagrong ito, ng miracles of the multiplication of bread? Well, tayong lahat ay, sabi di ba, tayong lahat ay nilikha na kawangis ng Diyos. We are being created in the likeness and image of God. Siguro dapat hindi lang sa sinabi ng Diyos yan, kundi dapat yan ay pinangahawakan natin. Kasi nga, isa sa pinakamahalagang nilikha ng Diyos ay ang tao. No, bukod sa lahat, di ba, nung isang linggo pinag-usapan natin, paanong pagmamalasakitan ang ginawa ng Diyos? Alin, yung kalikasan, di ba? Nag-usapan natin yan eh. Kasi kung wala tayong pagmamalasakit sa magandang ginawa ng Diyos, ay talagang mawawala yung kagandahan nito. Baka mauwi sa wala, lahat. No? Kaya tayong mga tao na nilikha na kawangis niya, patunayan natin yan. Kasi itong miracles of the multiplication of bread, pagpapakita kasi ito ng generosity of God. Ano ba sa Tagalog yung generosity? Mapagbigay, no? Mapagbigay. Yung Diyos na lahat ng hihingin mo, ibibigay. Naniniwala ba kayo ron? Na lahat ng hihingin natin sa Kanya, ibibigay Niya? Kung ito'y nauukol sa atin. No? Kasi minsan hindi natin maintindihan si Lord eh. Nihingi mo isang bagay pero hindi ibinigay. Di ba? Mihiling ka ng ganito pero iba yung binigay. Parang bakit ganon? No? Kasi nga, bago pa tayo humingi, alam na ng Panginoon o ng Diyos kung ano ang pangangailangan natin. O kaya, do we deserve what we ask from the Lord? Deserving ba tayo? Ay, isa yung malaking katanungan eh. Pero lahat yan, ibibigay yan. Kasi ang Diyos ay talagang mabait. No? Siya ay mapagmahal. Kaya nga ganito ginawa niya sa mga tao. Na hanggang ngayon, yan ang dapat mangyari. At dapat tayong lahat ang nagsasabuhay ng mapagbigay na Diyos na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. If God is a generous God, we must be also a generous person, a generous people. Kasi nga, kawangis tayo ng Diyos eh. So, paano natin isasabuhay ang generosity na ito ng Diyos? Ano ba dapat ang gawin sa ating, kaya nga ho ngayon, di ba? Ngayong pandemya, meron nung nasimula na community pantry, di ba? So, yan isang malaking isang malaking gawain yan ng mga tao na sinimula ng isa tapos lumaki hanggang sa ibang bansa. Ano ba yung naranasan niyo ba yung community pantry? Dito naman meron din Hindi natin alam. Pero ang ibig sabihin lang ng pagiging generous, hindi lamang sa mga material na bagay. Hindi lang sa pagkain eh. Hindi lang sa material na pangangailangan ng bawat isa. Lalo't higit
sa spiritual. Kaya nga ang sabi ng second reading, anong sabi ng second reading? Tayo'y binigyan ng pagkakataong mabinyagan sa iisang espiritu. At yung espiritong yan ang sanhi ng ating pagkakaisa. Kaya dapat nagmamahalan tayo, nagpapaumanhinan, di ba? Lahat dapat maging mabait, maging mapagmahal. So yan yung isa sa pinaka-importanting dapat ibinabahagi natin. If you want to become generous, dapat yung pagmamahal. Kasi yung, di ba, pag sinabi natin yung yaman o yung material, nawawala rin yan eh. Balang araw, yung binigay mo, mawawala, tapos minsan nakakalimutan na rin nila eh. O kaya, pag nagbigay ka, sabihin, ito lang, di ba? Minsan ganun eh. Bakit ito lang? O kaya ganun yun. Pero pag ang ibinigay mo ay yung spiritual, na pakikibahagi sa Diyos, yung pagmamahalan, yung pagpapatawaran, yung pagpapaumanhin, o yung pagbibigay, yung, di ba sinabi natin, meron tayong sinasabi na mapagbigay na tao. Di ba, minsan meron kang isang taong pagbibigyan, yung pinagbigyan mo siya kasi parang minsan ang pakiramdam mo, ikaw lagi yung yung magaling, ikaw lagi yung dapat mapagbigay ka rin sa iba para lumabas din naman yung talents ng iba. Kasi yun ang ibig sabihin ng mapagbigay eh. Even in spirit. Kasi kung puro material lang ibabahagi natin sa bawat isa, mauubos po yan eh. Pero siyempre, kasama po yun. Kalakip dapat ng pagbibigay natin ng kahit spiritual man o material, ay yung awa. Yung awa na tinanggap din natin sa Diyos. And this is the meaning of being Christians. Kasi kung hindi natin ito gagawin, kung tayo magiging makasarili, sabi nga dapat maging selfless ka sa lahat ng bagay Selfless love, selfless, di ba? Ganun lagi. Kasi kapag naging makasarili ako, ay paano yan? Sino magpapatuloy ng gawain na ito ng Diyos? O kaya ganito, kung isasabuhay natin yung generosity, let us try to imitate God. O even Eliseo in the first reading. O yung bata, na naging generous, na ibinigay yung kanyang baon so ibinigay niya ng taos-puso. Ibig sabihin, pag nagbigay ka, hindi ka dapat naghihintay ng kapalit. Kasi meron din tayong ugaling ganun, di ba? Sabihin aminin na natin yun. Ako, minsan ganun Pag nagbigay ako, dapat ibalik mo naman sa akin yung thank you, o kaya yung praise, etc. Hindi. Kapag nagbigay ka, dapat all out. Huwag ka maghintay ng kapalit na anuman. Mag-e-eleksyon na naman. Ilang buwan na lang po. Kailan ba eleksyon? May. O na ngayon? Wala nang isang taon Mangangako na naman, marami na naman magiging mapagbigay, marami na naman maging generous. Kaya lang, merong kapalit. Hindi nga minsan generous ang tawag dun Binibili na yung dangal mo. Kaya ito yung ibig sabihin ng generosity of God. Na hindi siya naghihintay ng kapalit. Yun na nga naging generous na nga siya sa atin. Naging generous na siya Ang dami niya nang binigay sa atin. Even second chance of our life. Pero anong ginanti natin? Di ba, lagi tayong nagkakasala. Instead na ang ating iganti sa Kanya, yung maniwala na sa Kanya at magtiwala sa Kanyang lubos. Pero anong ginaganti natin? Kahinaan pa rin. Pagkakasala pa rin.
Kaya ito, sana ito yung natutunan natin sa 17th Sunday na ito. Yung Diyos na mapagbigay na dapat ay araw-araw ay nangyayari sa aking buhay. Nangyayari sa bawat isa sa atin. Because tayong lahat ay mga nilalang at naging anak ng Diyos sa Espiritu. So sana, mga kapatid, simulan na natin to. Huwag na natin ipagpabukas kasi minsan nag-iisip tayo ng magandang bagay na umaayon naman dun sa inuutos ng Diyos. Kaya nang sinasabi mo, next time na lang. Pag naisip mo na yan, gawin mo na, brother. Gawin mo na, sister. Huwag mo na ipagpabukas. Kasi next time, baka iba na ang iyong maging mentality. So let us ask the Lord always to pray to Him na ibigay niya sa atin lagi ang gabay ng banal na Espiritu. May God bless us all.